Okay, magandang umaga po. Tayo po yung magluluto ng ating fried chicken. Okay? Kailangan ipagpag nyo ng maigi. Okay? Para lumabas yung kanyang kaliskis. Sinasabi. Ito, oh. Ito nyo, no? Ganyan lang po. Oh. Ganda. Laban lang tayo. Kahapon. Akala ko di mauubos yung paninda namin. Pero nung bandang mga 7 PM na, yan. Ay dumating na grupo ng mga estudyante. Kumain sila, naubos. Nag-only rice. Hindi sila nag-only rice. Sabi ko sabihin mo kumbaga alam mo naman yung mga estudyante, yung iba dyan, yung mga walang-wala. So, gawa natin, parang libre na lang yung rice sa kanila. Kasi minsan nasasayang din naman yung rice, yung mga natitira. Pamigay na lang natin. Tuloy lang tayo sa ating munting negosyo. Kahit na mahirap talaga. Kasi maraming taong kumbaga sa mga kaibigan mo. Tatangkilik pa sa produkto mo yung hindi mo kilala. Kaya don't expect sa mga kakilala mo. Ang tanong ko, mas marami bang kaibigan kayo o mas maraming hindi kayo kilala? Natural, mas marami tayong hindi kilala. So yun ang kumbaga targetin natin yung market, hindi yung mga kilala natin. Kasi yung mga kilala natin karamihan sa mga ganyan akala nila pag bilhin nila ng produkto mo, kakayaman mo kaagad. Nadi-disappoint ka lang pag inalok mo sila. Kaya huwag mo na lang alokin. Huwag mo na lang alokin. Sinaranasan ko yan. Naranasan ko yan. Naranasan natin yung kumbaga yun. Kakilala natin, kaibigan, sabihin natin kaibigan natin, yun, nag-alok tayo ng ating produkto, tinanggihan tayo, medyo siyempre masakit yun sa atin. Kasi nga, ini-expect natin na kumbaga susuportahan tayo nila kasi nga, kilala natin, kaibigan natin, sabihin natin kaklos natin, pero hindi yun yung mga taong talagang susuporta sa atin. At talagang susuporta sa atin yung mga hindi natin kilala. Mas marami naman yung hindi natin kilala kaysa sa mga kaibigan natin. Bilang lang naman yung mga kaibigan natin kaysa sa mga hindi natin kilala. Sa mga kaibigan natin yan, o kakilala natin, siguro 1% lang. O kaya 0.1% percent. Negative pa. Negative pa dyan na susuporta sa atin sa ating negosyo. Kasi nga, di natin alam, ba't ganon? Kasi ako, pag alam ko yung kaibigan ko, may isang munting negosyo, o kumbaga, binibintang produkto, sinusuportahan ko. Hindi naman tayo sa nagsasabi ng pagyayabang o ano, sinasabi lang natin yung totoo. Ano naman yung bumili ka, halimbawa, yung produkto niya nasa 100 pesos, ganon. Ano naman yung bumili ka ng isang produkto lang sa kanya para masabing, para kumbaga masiyahan naman siya. Hindi naman sa inoobliga natin sila, we just showing a little support to them. Kasi nga mahirap yung magnegosyo. So sasabihin naman ng mga kaibigan natin
pakialam ko diyan kung nahihirapan ka renegosyo ka. Nako, yung mga mindset na ganyan, wag natin tutularan. Kaya yung mga ganyan imbis na paurong yung pausad, kumbaga pausad yung buhay nila, paurong, paurong yung buhay nila kasi ganun yung mindset nila. So tuloy lang natin kasi balang araw kapag nandoon na tayo sa taas, yung mga yan makikikain din sa atin. Kapag naging successful yung business natin, makikipilan na rin yan. Tulad yan sa mga Jollibee, ganyan, sa mga nagsimula sa walang-wala. Naranasan nila mga ganyan. Kaya yung mga ganyan na negosyante, hanga talaga ako kasi lalong-lalo na yung mga nagsimula sa wala. Hindi yung mga mayaman na, yun, talaga may puhunan sila sa pagninegosyo. Katulad din ng Jollibee, talaga mayayaman na yan. Kasi mga Chikwa yan, mga Chinese, hindi ako umahanga dyan. Ang hinangaan ko yung mga nagsimula sa walang-wala. Kumbaga, nagsimula from scratch. Yun. Talagang, ang the best sa isang tao. Kaya tuloy lang natin ang laban natin, Minsan, talagang, gusto mo nang sumuko kasi may mga taong kumbaga hindi natin alam kung pinagdarasal ba tayong bumagsak. Kasi natutuwa sila pag gano'n, pag nakita nila yung kakilala nila bumagsak, hindi natupad yung pinapangarap, nag-aagalak sila sa mga ganyan. Lalo na yung mga kamag-anak natin na gusto lang sila yung gusto lang sila yung mabuhay. Pag nakita na umuusad yung buhay mo, nako, yung mga mata niyan, ganyan ganyan na yung mga mata niyan, ayaw nilang umuusad yung buhay nyo kasi nandun yung inggit. Anong gagawin ng mga yan? Sisiraan kanila. Kaya ito lang masabi ko sa isang negosyo, don't trust anyone. Huwag kayong magtitiwala kahit kanino maliban sa sarili mo. Maliban sa sarili mo. Okay? Maliban sa talagang nandiyan sa likod mo, yung wife mo, yung mga anak mo. Pero yung mga kamag-anak mo, mga ganun, ako, iwasan natin. Kung maaari, huwag kayong mag-hire ng kamag-anak. Kasi yung mga kamag-anak natin na ginawa mo na ang lahat, pinakain mo sa palad mo, tutuklawin ka pa. Yun. Yun. Ang gagawin ng mga yan, alam mo yung mga ginagawa ng mga yan, paawa effect sila. Yun. Sinaranasan namin yan. Paawa effect. Ngayon. Nung isang araw nga dito, may kumain dito. I-share ko lang. May kumain dito, ang bantay ang misis ko. Nag-unli yung lalaki, yung pakilala sa misis ko, nagtatrabaho daw siya diyan sa construction. Unli talaga, kumain siya ng unli. Iwan ko lang, baka nabudol talaga si Mrs. Pinaanli niya. Tapos pagkatapos nung kumain, magbabayaran na. Ang sabi ng lalaki, wala daw siyang pambayad. Babayaran niyo na lang daw. Andi talaga, ang kapal ng mukha. Hanggang yun, hindi nagbayad. Nakikita namin dyan, naglalakad-lakad. Normal naman na tao. Yun ang mga taong talagang sabi nga, huwag kang basta-basta magtitiwala. Okay lang, sana nabusog siya. Pagkain yon, so sana nakatulong kami sa kanya, pero hindi maganda yung ganong ugali. Wala yung pagkakaiba sa pagnanakaw kasi nga pwede naman siya humingi sa amin kasi open naman po kami rito sa mga taong kumbaga walang-wala. Open naman kami na magbigay ng tulong sa abot ng aming makakaya.
Okay? Kasi nga, hindi naman tayo malaking negosyante. Ibala ko nga dyan, maglagay talaga ng free food. Kasi nga, may mga mapagsamantala. Ha? May mga mapagsamantala po. Kumbaga, mga nagtitake advantage ng mga tao. Ngayon, yung pagtulong natin, wag na lang natin baga ipabalita. Baga palihim na lang. Mas maganda kung ganun. Kasi nga yung mga tao, lalo na yung galing Pilipino, Filipino mentality, ganun. Pag nalaman na tumutulong ka, sasamantalahin ka. Ha? Sasamantalahin ka ng mga yan. Okay, so tuloy lang natin ating negosyo. Kahit anong mangyari, laban lang kasi nga yung pagod, nandyan na yan. Magpahinga ka, kinabukasan, makaka-recover yung katawan. At natural, unahin natin yung kaya natin, baga, ang ating emotion, yung ating pag-iisip, kasi yan ang napaka-importante sa isang negosyo. Kasi pag nanghina yung isip mo at yung emotion mo, apektado yung katawan mo. Okay? Maraming salamat. Tuloy natin yung ating pagpiprito. Okay? Kasi maya-maya gadagsaan ng ating customer. God bless po. I love you. Sana may natutunan kayo sa vlog na to, sa video na to. So don't forget to subscribe. Okay? I love you.